Ang araw na iyon, ang araw na binuksan ko ang pinto ng aming garahe at nakita ang isang malaking kawalan. Iyon ang araw na naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang pagtataksil, hindi mula sa kaaway o sa ibang tao, kundi mula sa sarili kong anak, mula sa dugo at laman ko. Ang sasakyang iyon, hindi lang iyon bakal at gulong. Iyon ang buhay ng aking yumaong asawa, si Danilo. 20 taon ang kanyang buhay. Bawat turnilyo, bawat pyesa, bawat patak ng pawis at langis, nandoon. Iyon ang kanyang pangarap para sa aming pagtanda. At sa isang iglap, nawala, ibinenta, ipinagpalit sa isang biyahe papuntang Paris. Nang tanungin ko ang aking anak na si Ben kung nasaan ang sasakyan ng kanyang ama, ang sagot niya ay simple, malamig, walang emosyon. Ibinenta ko na po, ma. Kailangan namin ng pera. Pera, ang 20 taon ng kanyang ama. Ang alaala nito, tinumbasan niya lang ng pera. Para sa isang luho, para sa isang babaeng, hindi naman namin tunay na kilala. Ang kahihiyan, ang sakit, hindi dahil sa nawalang sasakyan, kundi dahil sa katotohanang ang sarili kong anak ay nagawang talikuran ang alaala ng kanyang ama ng ganoon kadali. Isang malaking kawalang hiyaan. Isang sampal hindi lang sa akin, kundi sa dangal ng aming pamilya. Mula nang pumanaw si Danilo, ako na lang ang mag-isa sa bahay na ito. Ako ang naging ilaw ng tahanan sa pinakamalungkot nitong kahulugan. Bawat sulok ng bahay ay may alaala niya. Ang amoy ng kape sa umaga, ang tunog ng lumang radyo sa garahe. Lahat iyon pinilit kong buhayin para hindi ako malunod sa kalungkutan. Pinanatili kong malinis ang bahay, inalagaan ang hardin, at higit sa lahat, pinanatili kong buo ang garahe kung saan naroon ang kanyang obra maestra, ang Shelby. Ang pangarap niya, lahat ng sakripisyong iyon, lahat ng pag-iingat ko sa mga alaala niya para sa kanila, wala lang palang halaga. Tiningnan nila ang bahay na ito, ang mga naiwan ni Danilo, hindi bilang pamana, kundi bilang isang bagay na pwedeng pagkakitaan, isang ATM machine. Para sa kanila, ako ay isang matandang bantay lang ng mga ari-arian, isang anino sa sarili kong pamamahay, walang pakialam. Ganoon sila kawalang pakialam sa nararamdaman ko. Ang mahalaga lang ay ang kanilang mga luho, ang kanilang mga pangarap na itinayo sa ibabaw ng mga pira-pirasong alaala ng aking asawa. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang malaking bagay. Akala nila, ang ninakaw nila ay isang lumang sasakyan lamang. Akala ng manugang kong si Valerie, nauto niya ang isang matandang biyuda na walang alam sa mundo. Akala niya, nakuha na niya ang unang bahagi ng kanyang plano, ang hindi niya alam. Ang sasakyang iyon ay hindi lang isang sasakyan. Iyon ay isang baul, isang testamento, at sa loob noon, iniwan ni Danilo ang kanyang huling alas, ang kanyang lihim na yaman. Nang gabing iyon, pagkatapos nila akong iwan na tulala sa garahe, umupo ako sa dilim, umiiyak. Ngunit kinabukasan, isang tawag ang nagbago ng lahat. Isang tawag mula sa isang kaibigang hindi ko inaasahan. At doon nagsimula ang lahat. Doon ko nalaman na ang aking asawa, kahit nasa kabilang buhay na, ay hindi ako pinabayaan. Iniwan niya sa akin ang isang sandata. Isang sandatang mas matalim pa sa anumang kasinungalingan. Isang katotohanang sisira sa lahat ng plano nila. Ang akala nilang kawawang matanda na madaling lokohin ay biglang nagkaroon ng kapangyarihan. Ang pawn na akala nila ay kaya nilang isakripisyo ay siya palang magiging reyna sa larong ito. Ang akala nilang pagtatapos ko na ay simula pa lang pala ng kanilang pagbagsak. Ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang ninakaw na sasakyan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dangal. Ang dangal ng aking asawa. Ang dangal ng aming pamilya. Ang dangal ko bilang isang ina at asawa. Hindi ako mananahimik. Hindi ako magpapatalo. Bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang aral na hindi nila malilimutan habang buhay.
Isang kuwentong ipapasa pa nila sa kanilang mga apo. Kung magkakaroon man sila ng pagkakataon, ipapakita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang ina na tinapakan ang pagkatao. Samahan ninyo ako sa aking kwento. Kung naranasan nyo na pong maramdamang tila isang estranghero sa sarili ninyong tahanan, o kung kayo ay binaliwala ng mga taong pinag-alayan ninyo ng lahat, i-like at i-share po ninyo ang video na ito. At sana po, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan nyo naman ako. Saan po kayo nanonood? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at ang inyong sariling mga kwento. Dahil sa laban na ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang katahimikan sa loob ng garahe ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Bawat sulok ay sumisigaw ng pangalan ni Danilo. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang anino ng isang malaking kawalan. Doon, sa gitna ng sahig na semento, ang mantsa ng langis na iniwan ng kanyang minamahal na Shelby ay tila isang sariwang sugat. Isang sugat na nakabukas at nagpapadugo sa aking puso. Habang nakatayo ako roon, tulala at hindi malaman ang gagawin, narinig ko ang ugong ng isang pamilyar na sasakyan, ang itim na BMW ng aking anak na si Ben. Pumasok ito sa aming driveway at sa isang iglap, ang kalungkutan ko ay nahaluan ng kaba. May kung anong nagsasabi sa akin na ang pagdating niya ay may kinalaman sa lahat ng ito. Nakita ko siyang bumaba, ang aking anak. Ang dati ay maliit na batang lalaki na tinuruan ni Danilo kung paano humawak ng martilyo. Ngayon, isa na siyang lalaking may sariling pamilya, ngunit ang mga balikat niya ay bahagyang kuba at ang kanyang mga mata. Iniiwasan ang mga mata ko. Alam ko ang kilos na iyon. Iyon ang kilos ng isang taong may kasalanang itinatago. Bumukas ang pinto sa kabilang panig at lumabas si Valerie, ang kanyang asawa. Perpekto, gaya ng dati. Ang kanyang damit, ang kanyang buhok, ang kanyang mamahaling salamin sa mata, lahat ay tila isinisigaw na hindi siya kabilang sa mundong ito, sa mundong simple na binuo namin ni Danilo. Tiningnan niya ako mula sa malayo, at kahit may salamin, ramdam ko ang lamig ng kanyang tingin. Lumapit sa akin si Ben. Bawat hakbang ay tila mabigat. Huminto siya sa gilid ng garahe. Hindi magawang tumapak sa loob, na para bang ang mismong kawalan ng sasakyan ay isang pader sa pagitan namin. Ma, umpisa niya, at ang boses niya ay garalgal. Hinintay ko lang. Hinintay ko ang mga salitang babasag sa aking puso. Kailangan ko pong makausap kayo tungkol sa isang bagay. Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Nasaan ang sasakyan, Ben? Nasaan ang sasakyan ng papa mo? Tumigas ang kanyang panga. Ang mga kamay niya ay ipinasok niya sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa sahig, sa mantsa ng langis, kahit saan. Huwag lang sa akin. Iyon po ang kailangan kong sabihin sa inyo. Nasaan ito? Pag-uulit ko. At sa pagkakataong ito, may diin na sa aking boses. Isang diin ng isang ina na nagsisimula ng matakot sa katotohanan. At pagkatapos ay sinabi niya ito. Ang mga salitang iyon. Ibinenta ko na po. Ibinenta. Ang isang salita ay tumusok sa aking dibdib na parang isang punyal. Hindi agad nagproseso sa isip ko. Para akong nakarinig ng isang wikang banyaga. Ibinenta? Paano? Bakit? Ang sasakyang iyon ay hindi lang isang sasakyan. Iyon ay 20 taon ng buhay ni Danilo. Ang kanyang mga puyat, ang kanyang mga kalyo sa kamay, ang kanyang mga ngiti tuwing may napapagana siyang piyesa. Ano ang ginawa mo? Halos pabulong kong tanong. Ibinenta ko po kahapon, sabi niya, at sa wakas, tumingin siya sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanggol, hindi pagsisisi. Kailangan ko po ng pera, ma. Matagal nang pinaplano ni Valerie itong biyahe namin sa Paris. Mahalaga ito sa mga koneksyon niya sa negosyo. Hindi ko siya pwedeng biguin. Paris. Ang pangarap ng asawa niya ay itinumbas niya sa pangarap ng kanyang ama. Ang dibdib ko ay sumikip ng husto, na parang hindi na ako makahinga. Iyon ay sa papa mo, sabi ko, at ang boses ko ay nanginginig na. Nakatambak lang naman po iyon doon, sabi niya, at ang tono niya ay tumaas, nagiging mas matigas. Wala na si papa, ma.
Hindi nyo naman po iyon ginagamit. Nakakuha naman po ako ng magandang presyo, 800,000 piso. 800,000. Patas na iyon para sa isang lumang sasakyan. 800,000 piso. Ang halaga ng 20 taon. Ang halaga ng isang pangako. Ang halaga ng isang pamana. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na wala siyang alam sa tunay na halaga ng bagay na kanyang isinuko. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Huminga ako ng malalim, tulad ng itinuturo ko sa aking mga pasyente noon sa ospital. Sa sandaling iyon, lumapit si Valerie. Ang kanyang paglakad ay puno ng kumpiyansa, na para bang pag-aari niya ang bawat pulgada ng lupang kanyang tinatapakan. Tumayo siya sa tabi ni Ben at ipinatong ang kanyang kamay sa braso nito. Isang kilos na nagpapakita ng pag-aari. "Corazon," sabi niya. At ang pagtawag niya sa aking pangalan, hindi mama o tita, ay isang malinaw na sampal. Hindi na natin ito pag-uusapan. Tapos na ang lahat. Nabenta na ang sasakyan. Aalis na kami para sa Paris bukas. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ito ay usapan naming mag-ina. Isang matamis. Ngunit mapanlait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Asawa niya po ako. Ang usapan ninyo ay usapan na nating lahat. Kailangan ni Ben ang perang iyon. Ang sasakyan ay hindi naman ginagamit. Makatuwiran lang na ibenta ito. Iyon ay sa ama niya, giit ko. At ang mga sumunod niyang sinabi ay hinding-hindi ko malilimutan. Patay na po ang ama niya, sabi niya, diretsahan at walang anumang emosyon. At si Ben ay sinusubukang bumuo ng buhay. Pareho kaming nagsusumikap. Sigurado naman akong naiintindihan ninyo iyon. Hindi na ako nakapagsalita. Ang tingin ko ay bumalik kay Ben. Naghahanap ng anumang senyales na hindi siya sang-ayon, na mayroon pa ring natitirang respeto sa kanyang puso. Ngunit wala. Nakayuko pa rin siya. Isang anino sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang asawa. "Mag-iingat po kayo, Corazon," sabi ni Valerie, habang naglalakad sila pabalik sa kanilang sasakyan. "Padadalhan namin kayo ng mga litrato mula sa Paris." Sumakay sila sa BMW. Bago sila tuluyang umalis, isang beses lumingon si Ben. Isang mabilis na sulyap. Nakita niya akong nakatayo doon, mag-isa sa garahe ni Danilo. Pagkatapos, umalis na sila. Iniwan nila ako sa alikabok ng kanilang pag-alis, sa katahimikan ng isang bahay na biglang naging mas malungkot, at sa isang garahe na ang tanging laman ay ang multo ng isang pagtataksil. Ang gabing iyon ang pinakamahabang gabi sa buhay ko. Hindi ako nakatulog. Ang bawat pag-ikot ko sa kama ay nagpapaalala sa akin ng walang laman na garahe. Ang bawat tunog sa labas ay inaakala kong pagbalik ni Ben para humingi ng tawad. Ngunit walang dumating. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng umaga, ay gising na ako. Nakaupo ako sa aming lumang lamesa sa kusina. Hawak ang malamig na tasa ng kape. Sa harap ko ay ang journal ni Danilo, nakabukas sa huling pahina na kanyang sinulatan. Ang mga salita niya tungkol sa aming pangarap na road trip ay tila isang panunuya ngayon. Ang mundo sa labas ay nagsimula ng gumising. Ang mga ibon ay humuhuni. Ang mga kapitbahay ay naghahanda para sa panibagong araw. Ngunit ang mundo ko ay nanatiling madilim at tahimik. Pakiramdam ko, ito na ang pinakamababang punto ng buhay ko. Ang pagiging biyuda ay mahirap, ngunit ang maramdamang ipinagkanulo ka ng sarili mong anak, iyon ay isang sakit na walang kapantay. Pakiramdam ko ay nag-iisa na lang talaga ako sa mundo. At pagkatapos, bandang 7:00, tumunog ang telepono. Ang tunog nito ay nakakagulat sa katahimikan. Isang hindi rehistradong numero ang lumabas sa screen. Sa una, ayaw ko sanang sagutin. Sino pa ba ang tatawag sa akin? Ngunit sa kung anong dahilan, inabot ko ang telepono. "Hello?" sabi ko. At ang boses ko ay paos. "Siging." "Corazon Bennett po ba ito?" tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Isang boses na tila pagod at may bahid ng lungkot. "Sino po ito?" Nag-atubili siya sandali. "Ako po si Tomas Reyes ng Reyes Classic Auto."
Genne. Bennett, nasa akin po ang sasakyan ng inyong asawa. Ang mga salita niya ay parang kidlat na gumising sa aking natutulog na diwa. Napaupo ako ng tuwid. Ang Shelby? Opo, sabi niya. Dinala po ito rito ng inyong anak noong Miyerkules. Geengne. Bennett, kailangan ko po kayong pumunta rito sa dealership. Ngayon din po, kung maaari, mayroon pong isang bagay na gustong ipaalam sa inyo ni Danilo. Danilo? Paano? Ang isip ko ay naguluhan. Hindi ko po maintindihan. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Isang hiningang mabigat. Kaibigan ko po si Danilo. Isang napakabuting kaibigan, sabi niya, at ang boses niya ay bahagyang nanginig. Nasa burol niya po ako. Dapat sana ay kinausap ko na kayo noon, pero hindi ko po nagawa. Patawarin ninyo ako. Pakiusap po, Gengneng. Bennett, makakapunta po ba kayo? Bigla, nagkaroon ng linaw ang lahat. Naalala ko siya. Isang lalaking may buhok na medyo puti na, nakatayo sa likuran ng funeral home, tahimik na nagluluksa. Hindi ko siya nagawang lapitan noon sa dami ng tao. Siya pala iyon. Saan po iyan? Tanong ko. At kumuha ako ng sobre at panulat. Ibinigay niya ang address. Isang industrial area sa kabilang bahagi ng lungsod. Pupunta na ako diyan. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Nagbihis ako. Kinuha ang aking susi at nagmaneho. Habang binabagtas ko ang mga kalsada, ang mga kamay ko ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ano ang ibig sabihin ni Tomas? Ano ang lihim na gustong ipaalam ni Danilo? Ang pag-asa, isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa aking puso. Natagpuan ko ang Reyes Classic Auto sa dulo ng isang mahabang kalye, isang malinis at modernong gusali na napapaligiran ng mga nagniningning na vintage cars. Sa labas ng pinto, nag-aantay ang isang lalaki, si Tomas. Sinalubong niya ako. Ang kanyang mga mata ay namumula. Patunay na hindi lang ako ang nagluluksa sa pagkawala ni Danilo. Salamat po sa pagpunta, Gneng. Bennett, sabi niya, at inilahad ang kanyang kamay. Ang kanyang pagkakamay ay matatag, ngunit naramdaman ko ang bahagyang panginginig. Ang inyong asawa, umpisa niya, at tumingin siya sa sahig. Iniligtas niya po ang buhay ko. 25 taon na ang nakalipas. Ikinuwento niya kung paano niya pinangarap buksan ang dealership, ngunit walang bangkong gustong magpautang sa kanya. Si Danilo, na halos hindi pa niya kilala noon, ay nagtiwala at pumirma bilang co-maker sa kanyang loan. Ang negosyong ito, ang lahat ng ito, ay dahil sa kanya, sabi ni Tomas, at naluha siya. Kaya nang dalhin ng anak ninyo ang Shelby rito, alam ko agad. Sinabi niya sa akin na 100,000 piso ang presyo, ngunit alam kong mali iyon. Ang tiyan ko ay tila bumaliktad. Magkano po ba talaga ang halaga nito? Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng awa at paggalang. Sa kasalukuyang market po, Bennett. Ang sasakyang iyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 milyong piso. 10 milyon. 10 milyong piso. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Napaupo ako sa gilid ng bangketa. Nang hina ang aking mga tuhod. Ang anak ko, ipinagbili niya ang isang kayamanan para sa kakarampot na halaga. Binili ko po ito mula sa kanya, pagpapatuloy ni Tomas. Ibinigay ko ang 800,000 dahil desperado siya. Ngunit ang sasakyang iyon ay hindi kailanman naging sa akin. Dahil 2 taon na ang nakalipas, Bennett, may ipinangako sa akin si Danilo. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay para tulungan akong tumayo. Halika po sa loob, mayroon kayong kailangang makita. Sinundan ko si Tomas papasok sa isang malawak at napakalinis na garahe. Ang sahig ay puting-puti at ang mga ilaw sa itaas ay nagbibigay liwanag sa bawat sulok. May 3 sasakyang nakatakip sa isang hilera. Huminto kami sa pinakahuli. Dahan-dahan, hinila ni Tomas ang takip. At doon, naroon ito. Ang Shelby.
Ang pintura nitong kulay alak ay kumikinang at ang bawat bahagi nitong chrome ay sumasalamin sa liwanag. Para itong isang hiyas na natutulog. Dahan-dahan akong lumapit na para bang natatakot na baka isa lang itong panaginip. Ipinatong ko ang aking kamay sa hood. Ang metal ay malamig at makinis. Sa ilalim ng aking palad, naramdaman ko ang bawat oras, bawat pagod, bawat pagmamahal na ibinuhos ni Danilo sa sasakyang ito. Binuksan ko ang pinto sa driver's side at umupo sa upuang balat. Ang amoy. Iyon ang amoy ng aming garahe. Ang amoy ng langis, ng lumang katad, at ang amoy mismo ni Danilo. Hinawakan ko ang manibela. Ang bahaging laging hawak ng kanyang mga kamay ay medyo pudpud na. Napapikit ako at sa isang saglit, para siyang katabi ko lang. 2 taon na po ang nakalipas, sabi ni Tomas na nakasandal sa may pintuan. Nagpatulong po sa akin si Danilo na mag-install ng isang bagay, isang lihim na compartment. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Sabi niya. Kung sakaling may mangyari sa kanya, kailangan kong siguraduhin na malalaman ninyo ang tungkol dito. Pinangako ko po sa kanya. Itinuro niya ang dashboard, sa likod mismo ng radyo. Hindi ko po ito tiningnan sa loob. Sabi niya, ito ay para sa inyo lamang, para sa inyo, at wala nang iba. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ipinakita sa akin ni Tomas kung paano ito buksan. Isang maliit na pindot dito, isang bahagyang hila doon. Ang takip ng radyo ay umangat, at sa likod nito ay isang madilim at nakatagong espasyo. Pagkatapos noon, magalang na tumalikod si Tomas at lumabas ng garahe, iniwan akong mag-isa kasama ang huling lihim ng aking asawa. Nanginginig ang aking kamay habang ipinapasok ko ito sa loob ng compartment. May nakapa akong papel. Hinila ko ito palabas. Isang makapal na Manila folder. Sa ilalim nito ay isang selyadong sobre. Nakasulat sa sobre ang pangalan ko, sa pamilyar na sulat kamay ni Danilo, at sa ilalim ng sobre, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na may susi sa loob. Inuna kong buksan ang sobre. Ang sulat ay napuno ng kanyang mga salita. May petsa ito, 2 buwan bago siya pumanaw. Corazon ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako kung hindi ko ito sinabi sa iyo habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong gugustuhin mong harapin natin ito ng magkasama, pero kailangan kitang protektahan mula rito hanggat wala pa akong sapat na patunay. 1 taon at kalahati ko nang iniimbestigahan si Valerie. Hindi siya ang taong inaakala natin. Ang tunay niyang pangalan ay Valerie Cortez. Nagawa na niya ito dati, 2 beses na. Base sa aking mga nahanap, nasa loob ng folder na ito ang lahat ng aking nakalap. Mga litrato, dokumento, at impormasyon kung paano makokontak ang mga dati niyang biktima. Ang kanilang mga kwento ay iisa. Tinatarget niya ang mga lalaking may matatanda ng magulang at may mga ari-arian sa pamilya. Ang bahay natin. Corazon, ang bahay natin ang susunod niyang target. Iyan ang kanyang pattern. Kukumbinsihin niya si Ben na humihina ka na kailangan mo ng taga-alaga at dapat nang ibenta ang bahay. At pagkatapos, mawawala siya kasama ang pera. Ang susi sa kahon ay para sa ating safe deposit box sa bangko. Sa loob noon ay may mga stock certificate na binili ko noong 1994 bilang pabor sa isang pasyente. Tingnan mo ang kasalukuyang halaga. Inaasikaso ko na ang iyong kinabukasan. Alam ni Tomas na kailangan kanyang tawagan kung may mangyari sa sasakyang ito. Mabuting tao siya. Magtiwala ka sa kanya. Protektahan mo ang iyong sarili. At protektahan mo ang ating anak. Biktima lang din siya rito. Mahal na mahal kita. Palagi, Danilo. 2 beses kong binasa ang sulat. Nanginginig ang buong katawan ko. Si Danilo, alam niya. Alam niya ang lahat. Binuksan ko ang folder. Sa loob, may mga litrato. Si Valerie, sa isang kasal, kasama ang ibang lalaki. Isa pang litrato sa ibang kasal, kasama ang isa pang lalaki. Mga kopya ng marriage certificate. Valerie Cortez at Santiago Wright sa Cebu. Valerie Cortez
at Gregorio Murphy sa Davao. Mga gupit mula sa diaryo. Mga sulat kamay na tala ni Danilo tungkol sa mga kilos ni Valerie, sa mga tanong niya tungkol sa aming bahay, sa aking kalusugan, at sa likod, ang mga numero ng telepono ni na Santiago Wright at Gregorio Murphy. Ang huling tala ni Danilo sa ilalim ng pahina. Kailangan ko pa ng mas matibay na ebidensya bago ko sabihin kay Ben. Hindi siya maniniwala sa akin kung wala iyon. Masyado siyang magaling. Isinara ko ang folder at niyakap ito ng mahigpit sa aking dibdib. Sa loob ng 8 buwan, inakala kong nagluluksa lang ako sa pagkawala niya. Hindi ko alam na sa mga huling buwan ng kanyang buhay, pasan-pasan niya ang ganito kabigat na problema ng mag-isa. Para protektahan ako, para protektahan ang aming anak. Doon, sa loob ng sasakyang binuo niya, sa gitna ng kanyang huling obra, bumuhos ang aking mga luha. Hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat, ng paghanga at ng isang bagong determinasyon. Ang laban na sinimulan ni Danilo, ako ang tatapos nito. Pagkatapos kong punasan ang aking mga luha, bumalik si Tomas sa garahe. Tumayo lang siya sa may pintuan, nagbibigay sa akin ng espasyo, ngunit ipinaparamdam na hindi ako nag-iisa. Tumingin ako sa kanya, hawak pa rin ang folder na parang isang sagradong bagay, kahit noong wala na siya. Sabi ko sa mahinang boses, patuloy pa rin niya akong pinoprotektahan. Tumango si Tomas. Ganyan po talaga si Danilo. Kailangan kong tawagan ang mga lalaking ito, sabi ko, at ang boses ko ay nagkaroon ng biglaang tatag, sina Santiago at Gregorio. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Gamitin niyo po ang opisina ko, sabi ni Tomas. Huwag po kayong mag-alala sa oras. Naupo ako sa upuan, sa loob ng kanyang opisina. Ang pinto ay nakasara. Inilagay ko sa speakerphone ang tawag, para marinig din ni Tomas ang lahat. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ko ang mga numero ni Santiago Wright. Pagkatapos ng 3 ring, may sumagot. Isang boses ng lalaking tila pagod na sa buhay, na para bang matagal na niyang hinihintay ang tawag na ito. Hello? Huminga ako ng malalim. G. Wright? Ako po si Corazon Bennett. Tumatawag po ako dahil ang aking anak ay kasal sa isang babaeng nagngangalang Valerie Cortez. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang mabigat na buntong hininga. Iniisip ko nga kung kailan darating ang tawag na ito. Sabi niya, ang puso ko ay kumuyom. Maaari po ba ninyong ikuwento sa akin kung ano ang nangyari? At ikinuwento nga ni Santiago ang lahat. Dahan-dahan, bawat salita ay maingat, na para bang paulit-ulit na niya itong isinalaysay sa kanyang isipan. Nakilala niya si Valerie noong 2019. Charming, matalino, at mapag-alaga. Ang kanyang ina, na nooy nabubuhay pa, ay nagkaroon ng masamang kutob, ngunit hindi siya naniwala. Akala niya, masyado lang siyang pinoprotektahan. 6 na buwan pagkatapos nilang magpakasal, nagsimula na ang maliliit na komento ni Valerie. Napapansin mo ba? Parang humihina na si mama mo? O kaya'y nakalimutan niya ang pangalan ko kahapon? Normal ba iyon? Unti-unti, itinanim ni Valerie sa isipan ni Santiago na ang kanyang ina ay hindi na ligtas mag-isa, na ang normal na pagtanda ay sintomas na pala ng demensya. Naghanap si Valerie ng mga artikulo tungkol sa mga matatandang nadudulas, tungkol sa mga panganib sa bahay. Bumuo siya ng isang kaso, isang kasinungalingan, na ang ina ni Santiago ay nangangailangan ng propesyonal na pangangalaga. Nakahanap siya ng isang mamahaling memory care facility. She deserves the best, sabi daw ni Valerie. Ang tanging paraan para matustusan iyon ay ang pagbenta sa bahay na tinitirhan ng kanyang ina sa loob ng 42 taon. Napaniwala ni Santiago ang kanyang ina na iyon ay para sa kanyang kaligtasan. Ibinenta ang bahay sa halagang 15 milyong piso. 10,000. Ang pera ay inilagay sa isang joint account nilang dalawa ni Valerie. 2 linggo pagkatapos mailipat ang kanyang ina sa pasilidad, naglaho si Valerie. Kinuha niya ang lahat ng pera, bawat sentimo, pinalitan ang numero ng telepono. Walang anumang bakas.
Namatay po ang nanay ko makalipas ang 6 na buwan, sabi ni Santiago, at ang boses niya ay basag na. Lagi niyang tinatanong kung kailan siya makakauwi, at lagi kong sinasabi, malapit na, Nay. Ngunit wala nang tahanang babalikan, at wala na ring perang pambili ng bago. Natahimik ako, hindi alam ang sasabihin. Maayos pa po ang nanay ko, Gineng. Bennett, pagpapatuloy niya. Medyo makakalimutin, pero maayos siya. Hindi niya kailangan ang lugar na iyon. Ang kailangan niya ay ang kanyang tahanan. Ano man ang sinasabi ni Valerie sa inyong anak tungkol sa inyo, huwag po kayong maniniwala. Itala ninyo ang lahat. Magsisimula siya sa maliliit na bagay. Pagkatapos, palalakihin niya ito. Pigilan niyo po siya. Pakiusap. Huwag ninyong hayaang gawin niya. Sa isa pang pamilya ang ginawa niya sa amin. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, napahawak ako sa gilid ng lamesa. Dinalhan ako ni Tomas ng isang basong tubig. Ininom ko ito at pagkatapos ay idinayal ko ang pangalawang numero, Gregorio Murphy. Sumagot siya agad. Nang magpakilala ako, bumuntong hininga siya. Valerie Cortez. Oo, matagal ko nang hinihintay na may tumawag. Ang kwento ni Gregorio ay iba, ngunit ang pattern ay pareho. Nakilala niya si Valerie sa burol ng kanyang ama. Nagpakita ito ng simpatya. Naging karamay niya sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. Mabilis silang nagpakasal. Ang kanyang ama ay may-ari ng isang maliit na auto repair shop. Isang negosyong pamilya sa loob ng 40 taon. Iminungkahi ni Valerie na ibenta na lang ito. Masyadong stressful iyan para sa iyo. Sabi daw nito, ibenta natin, gamitin ang pera, at maglakbay tayo. Maghilom ng magkasama. Naniwala si Gregorio. Naibenta ang shop sa halagang 10,000 milyong piso, 10,500,000. Ang pera ay inilagay sa isang joint account. 3 araw pagkatapos maklear ang tseke, naglaho si Valerie. Hinabol ko siya hanggang Costa Rica, sabi ni Gregorio. Pero huli na ang lahat. Ang pera ay nalaunder na sa iba't ibang account. Imposibleng mabawi. Ganyan po ang specialty niya. Tinitingnan niya muna ang kanyang mga target. Inaalam niya ang lahat bago pa man siya magpakilala. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang lahat ng hinala ni Danilo ay totoo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tama. Hindi ito isang simpleng kaso ng panloloko. Ito ay isang propesyonal na operasyon na paulit-ulit ng ginawa ng isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang magandang mukha. Ang aking anak, ang aking pamilya, kami na ang susunod. Ngunit ngayon, hawak ko na ang katotohanan. At sa tulong ng pamana ng aking asawa, sisiguraduhin kong dito na magtatapos ang lahat. Pagkatapos ng mga tawag kina Santiago at Gregorio, ang opisina ni Tomas ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga kwento nila ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. 2 magkaibang boses na nagsasalaysay ng iisang bangungot. Ang mga salita nila ay parang lason na unti-unting kumakalat sa aking sistema, hindi para patayin ako, kundi para gisingin ang bawat himaymay ng aking pagkatao. Ang awa ko para sa kanila ay mabilis na naging isang malamig na galit. Isang galit na hindi ko panaramdaman sa buong buhay ko. Ito ay galit para kay Valerie, para sa kanyang kawalan ng kaluluwa, at galit para sa sarili ko. Dahil sa aking pagkabulag, paano ko hindi nakita? Paano ko hinayaang makapasok ang isang ahas sa aming tahanan? Ngunit walang panahon para sa pagsisisi. Ang sulat ni Danilo, ang folder, ang mga tawag, lahat ng ito ay hindi aksidente. Ito ay isang planong iniwan para sa akin at kailangan ko itong sundin. Nagpaalam ako kay Tomas. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Siya ang unang sinag ng liwanag sa madilim na kabanatang ito ng aking buhay. Bago ako umalis, hinawakan niya ang aking balikat. Huwag po kayong mag-alala, Gineng. Bennett, sabi niya, nasa likod ninyo kami ni Danilo. Ang mga salitang iyon, kami ni Danilo, ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Hindi ako nag-iisa.
Ang susunod kong destinasyon ay ang bangko. Habang nagmamaneho ako, ang mga pamilyar na kalye ng aming lungsod ay tila nag-iba. Ang bawat gusali, bawat puno, ay tila mga saksi sa aking bagong misyon. Dala-dala ko sa aking bag ang maliit na kahon na may susi sa loob, ang susi sa huling habilin ng aking asawa. Pagdating ko sa bangko, ang normal na ingay ng mga transaksyon ay tila napakalayo. Pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Dinala ako ng bank manager sa vault, isang malamig at tahimik na lugar kung saan nakatago ang mga sikreto ng maraming tao. Hinanap namin ang safe deposit box number 447. Nang ipasok ko ang susi, bumukas ito ng may mahinang kalansing. Sa loob, isang sobre lang ang laman. Walang iba. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Sa loob ay may mga dokumento, mga stock certificate, at isa pang maikling sulat mula kay Danilo. Corazon ko, binili ko ang mga stock na ito noong 1994 bilang pabor sa isang pasyente. Ang kanyang anak ay nagsisimula pa lang ng isang kumpanya ng teknolohiya at nangangailangan ng mga mamumuhunan. Nagbigay ako ng 250,000 piso. 250,000. Hindi ako umaasa ng kahit ano. Sa katunayan, nakalimutan ko na ito. Ngunit nang ayusin ko ang aking mga file noong nakaraang buwan, nakita ko ito. Tiningnan ko ang halaga ng kumpanya ngayon. At halos matumba ako. Ito ay higit pa sa lahat ng naipon natin. Ito ay para sa iyo, para sa ating kinabukasan, para sa iyong seguridad. Kung binabasa mo ito mula sa safe deposit box, ibig sabihin ay may nangyari sa akin. Ibenta mo ito kapag handa ka na. Mamuhay ka ng maayos. Maglakbay ka. Manatili kang malaya. Huwag mong hayaang may kumumbinsi sa iyo na hindi mo kaya. Inalagaan na kita. Mahal ko. Nagmamahal, Danilo. Niyakap ko ang sulat. Bawat salita ay isang patunay ng kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Ipinakita ko ang mga certificate sa bank manager. Maaari niyo po bang tingnan kung magkano na ang halaga nito ngayon? Tanong ko. Nag-type siya sa kanyang computer. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa screen. At pabalik sa akin, genge. Bennett, sabi niya. At ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ang TechCore Solutions ay naging pampublikong kumpanya noong nakaraang taon. Ang mga share na ito ay kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit kumulang 18,500,000 piso. 18,500,000. 80,500,000. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Napaupo ako sa upuang inalok niya. Dinalhan niya ako ng tubig. Ang pera ay hindi ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang mensahe sa likod nito. Ito ang huling pag-aalaga ni Danilo. Ito ang kanyang huling yakap. Ito ang aking kalasag. Ito ang aking sandata. Ito ang aking pondo para sa digmaang haharapin ko. Pagkaalis ko sa bangko, tinawagan ko na ang huling pangalan sa aking listahan, si Pedro Cruz, ang pribadong investigador. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan malapit sa ospital, kung saan ako nagtrabaho ng maraming taon. Siya ay isang lalaking nasa edad 50, mukhang seryoso at metodikal. May dala siyang mga folder. Danilo was my friend, sabi niya pagkaupo niya. Nang mabalitaan ko ang kanyang pagkamatay, inisip ko kung kailan kikilos si Valerie. Ipinagpatuloy mo ang investigasyon? Ipinangako ko sa kanya na hindi kita direktang kokontakin hanggat walang ginagawang masama si Valerie laban sa iyo. Ayaw kanyang takutin sa mga hinala na wala pang patunay. Binuksan niya ang kanyang folder. Ang mga laman nito ay nagbigay ng yelo sa aking mga ugat. Mga printout ng mga posts ni Valerie sa mga online forum. Gamit ang peking pangalan, nagtatanong kung paano kumbinsihin ang mga matigas ang ulong matatanda na kailangan na nila ng tulong. Lihim na pag-browse sa mga real estate sa Costa Rica. At ang pinakamasaklap sa lahat, mga credit card statement. 3 credit card. Lahat ay nakapangalan kay Ben, ngunit malinaw na si Valerie ang gumagamit.
Ang kabuuang utang, 1,700,000 piso. 1,000,000, 7,000,000 andisen. Ang sahod ni Ben bilang isang office manager ay hindi sapat para suportahan ang ganitong pamumuhay, paliwanag ni Pedro. Nabubuhay siya sa utang na hindi niya alam na mayroon siya. Inilatag ni Pedro ang timeline na kanyang binuo, batay sa mga naunang biktima. Phase 1, ang Paris trip upang ipamukha kay Ben na kulang ang kanyang kinikita, na may mas magandang buhay na naghihintay sa kanila. Phase 2, sa susunod na 2 o 3 buwan, magsisimula na siyang magpakita ng pag-aalala sa iyo. Sasabihin niyang, humihina ka na. Phase 3, 4 hanggang 6 na buwan, bubuo na siya ng kaso para ipasok ka sa isang assisted living facility. At Phase 4, 6 hanggang 8 buwan, kukumbinsihin na niya si Ben na ibenta ang bahay mo. Ang bahay ko. Ang bahay na binuo namin ni Danilo. Bayad na ang bahay ko, sabi ko. Nasa 16 milyon siguro ang halaga nito. Eksakto, sabi ni Pedro. Ang kabuuang makukuha niya ay higit sa 18 milyong piso kasama ang pera mula sa bahay. Isinara niya ang folder. Nasa setup phase pa lang siya ngayon. Pagbalik nila mula sa Paris, sisimulan na niya ang kampanya ng buong buo. Ang kailangan natin ay mahuli siya sa akto. At ang pinakamahalaga, si Ben mismo, ang dapat makatuklas ng katotohanan. Kung ikaw lang ang magsasabi sa kanya, kukumbinsihin kanyang paranoid ka lang. Kailangan. Siya mismo ang makadiskubre. Naintindihan ko. Ang puso ng anak ko ay kailangang mabasag para mailigtas siya. At ako, ang kanyang ina, ang kailangang magbigay ng martilyo. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang panaginip. Naghihintay ako. Bawat araw, pinag-aaralan ko ang mga dokumentong iniwan ni Danilo. Bawat gabi, iniisip ko ang mga hakbang na dapat kong gawin. At pagkatapos, dumating ang araw ng kanilang pag-uwi. Tumawag si Ben. Ma, pauwi na kami. Dadaan kami diyan mamaya. Sinabi kong nagluto ako at hinihintay ko sila para sa hapunan. Ang paghahanda ko para sa hapunan na iyon ay hindi ordinaryong pagluluto. Ito ay paghahanda para sa isang laban. Iniluto ko ang paborito ni Ben noong bata pa siya, ang kaldereta na itinuro sa akin ng kanyang lola. Bawat hiwa ng gulay, bawat pagisa ng bawang, ay ginawa ko ng may layunin. Ang amoy na kumalat sa buong bahay ay amoy ng pamilya, ng mga masasayang alaala. Ito ang aking patibong, isang patibong na gawa sa pagmamahal at nostalgia. Dumating sila bandang 6:00. Pareho silang tanned, mukhang galing sa isang marangyang bakasyon. Ngunit nakita ko ang pagod sa mga mata ni Ben. Isang pagod na hindi dahil sa biyahe, kundi dahil sa stress. Niyakap ko siya sa may pinto at naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya ng bahagya. Isang yakap na tila humihingi ng tulong. Ang yakap naman ni Valerie ay mabilis at formal, isang palabas lang. Umupo kami sa aming lumang lamesa sa kusina. Ang lamesang ito ang saksi sa paglaki ni Ben, sa mga tawanan namin ni Danilo. Ngunit ngayon, ang hangin ay mabigat. Si Valerie ang nagkontrol sa usapan. Paris, ang Eiffel Tower, ang mga museo, ang mga mamahaling restaurant. Ipininta niya ang isang larawan ng isang buhay na malayo sa abot kaya ni Ben, ngunit ipinaparamdam niyang iyon ang buhay na nararapat para sa kanila. Napakaganda, Corazon, sabi niya, pero napagtanto ko kung gaano karami ang nawawala sa amin. Si Ben ay nagtatrabaho ng husto, pero kakaunti lang ang naipupundar namin. Tumingin siya sa akin nang sabihin niya iyon. Ang mensahe ay malinaw. Ang perang ginastos nila ay kulang pa. Pagkatapos ng ilang sandali, sinimulan na niya. Ito na ang unang pag-atake. Alam niyo, Corazon, sabi niya sa isang malumanay at kunwari nag-aalalang boses. Ang bahay na ito ay masyadong malaki para sa isang tao. Naisip niyo na po bang lumipat sa isang mas maliit na lugar? Isang lugar na mas madaling pamahalaan. Tumingin ako sa kanya. At pagkatapos ay kay Ben. Nakita kong tumango-tango ang aking anak, na para bang sinanay na aso. Nag-aalala lang kami sa kaligtasan ninyo, ma, sabi ni Ben.
ang mga hagdan, ang pag-aalaga ng hardin. Mahirap na po iyan para sa isang taong kaedad ninyo. Kami, hindi ako, kami. Ang mga salita ni Valerie ay lumalabas na sa bibig ng aking anak. Pinanatili ko ang aking kalmadong ekspresyon. Salamat sa pag-aalala ninyo, sabi ko sa isang matatag na boses. Pero kaya ko pa. Ito ang tahanan ko. Dito ako masaya. Hindi na siya nangulit. Ngunit nakita ko ang kalkulasyon sa kanyang mga mata na itanim na niya ang buto. Alam kong babalikan niya ito. Pagkatapos ng hapunan, nagpunta kami sa sala para magkape. Nagpaalam si Valerie na gagamit ng banyo. Ngunit 10 minuto na ang lumipas ay wala pa siya. Nagsimula akong kabahan. Nagpaalam din ako at sinundan siya. Hindi siya nasa banyo sa ibaba. Umakyat ako at doon nakita ko siya malapit sa lumang opisina ni Danilo. Tila may sinusuri. Nagulat siya nang makita ako. Ay, sabi niya na may pekeng pagkagulat. Naligaw yata ako. Ang dami kasing kuwarto sa bahay na ito. Ang banyo ay nasa ibaba. Sabi ko sa isang malamig na tono, kung saan ito laging naroroon. Isang pilit na tawa ang kumawala sa kanya. Hinawakan niya ang aking braso. Oo nga pala. Pasensya na. Medyo nahilo yata ako sa wine. Hindi na ako nagsalita. Hinatid ko siya pabalik sa ibaba. Pagkaraan ng 1 oras, nagpaalam na silang umuwi. Puno ng ngiti si Valerie. Mag-iingat po kayo, Corazon. Bibisita kami ulit. Niyakap ako ni Ben. Bye, Ma. Love you. Habang pinapanood ko ang kanilang sasakyan na papalayo, alam ko na ang kailangan kong gawin. Kailangan nang matapos ito. Kinabukasan, tinawagan ko si Ben. Anak, kailangan nating mag-usap. Pumunta ka rito. Ikaw lang. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tungkol saan po, Ma? Tungkol sa papa mo. Mayroon akong natagpuan sa kanyang mga gamit. Dumating siya bandang 3:00 ng hapon. Mag-isa, tulad ng ipinangako niya. Ngunit balisa siya. Ang folder ni Danilo ay nakapatong sa lamesa sa kusina. Nakita niya ito at tumigas ang kanyang mga balikat. Ma, kung ito po ay tungkol na naman sa sasakyan, umupo ka, Ben. Pakiusap. Sabi ko sa aking boses yaya. Kalmado. Autoritatibo. Umupo siya. Magkasalikop ang mga braso, handa nang ipagtanggol ang sarili. Inilabas ko ang sulat ni Danilo. Ang sulat na para sa akin. Ngunit alam kong kailangan niyang mabasa. Ibinigay ko ito sa kanyang mga kamay. Habang binabasa niya, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Ang kulay ay nawala. Ang pagtatanggol ay napalitan ng pagkalito. Si Papa, iniimbestigahan si Valerie? Doon nagsimula ang kanyang galit. Ang kanyang pagtanggi. Hindi! Hindi kailanman nagustuhan ni Papa si Valerie. Paranoid lang siya sa lahat ng bagay. Kalokohan ito. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad. Nanatili akong kalmado. Tingnan mo ang ebidensya, anak. Inilatag ko ang mga litrato sa lamesa. Si Valerie, sa 2 magkaibang kasal, na may 2 magkaibang lalaki. Inilatag ko ang mga marriage certificate. Valerie Cortez at Santiago Wright. Valerie Cortez at Gregorio Murphy. Tinitigan niya ang mga ito. Pwede namang kapangalan lang iyan. O gawa-gawa lang ito. Kung gayon, tawagan mo sila, sabi ko. At ibinigay ko sa kanya ang papel na may mga numero ng telepono na isinulat ng kanyang ama. Tawagan mo sila at tanungin mo sila tungkol sa kanilang mga asawa. Patunayan mong mali ako. Patunayan mong mali ang papa mo. Kinuha niya ang papel at kinuyumos ito sa kanyang kamao. Hindi ko gagawin ito! Sigaw niya at naglakad siya papunta sa pinto. Ben, pakiusap. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Bakit niyo po ito ginagawa, Ma? Hindi niyo po ba ako kayang hayaang maging masaya? Ang mga salita niya ay tumagos sa akin. Ang boses ko ay nabasag. Dahil ang ama mo ay namatay na sinusubukang protektahan ka. At hindi ko hahayaang mawalan ng saysay ang mga huling buwan ng kanyang buhay. Isang malakas na kalabog ng pinto ang sumunod. Napanood ko siyang mag-drive papalayo. Hindi ko alam kung tatawagan niya ang mga numerong iyon o kung didiretso siya kay Valerie. Ano man ang mangyari,
Ang desisyon ay nasa kanya na, at ang magagawa ko na lang ay maghintay. Ang mga oras pagkatapos umalis ni Ben ay parang walang katapusan. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang isang suntok sa aking dibdib. Umupo lang ako sa lamesa sa kusina, nakatitig sa kinuyumos na papel na naiwan ni Ben sa sahig bago siya umalis. Pinulot ko ito at dahan-dahang inunat. Ang mga numero ng telepono ni na Santiago at Gregorio, ang mga numero na magdidikta ng kinabukasan ng aking anak. Tama ba ang ginawa ko? O tinulak ko lang ba siya palayo, direkta sa mga kamay ng babaeng iyon? Ang pagdududa ay nagsimulang kumain sa aking loob. Paano kung mas pinili niyang maniwala sa mga kasinungalingan? Gabi na, hindi ako kumain, hindi ako makagalaw. Tila ang buong bahay ay naghihintay kasama ko. Ang tanging kasama ko ay ang mga alaala ni Danilo at ang bigat ng desisyong ginawa ko. Tumawag si Pedro para kumustahin ako. Ikinuwento ko ang nangyari. Galit siya. Sabi ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Bigyan mo siya ng oras, sabi ni Pedro. Kailangang lumubog ang katotohanan. Ngunit pakiramdam ko ay nauubusan na kami ng oras. At pagkatapos, hating gabi, tumunog ang telepono. Ang pangalan ni Ben ay lumabas sa screen. Ang puso ko ay huminto sa pagtibok. Nanginginig kong sinagot, Ben? Ang boses sa kabilang linya ay halos hindi ko na makilala. Basag. Puno ng sakit. Isang boses ng isang taong gumuho ang mundo. Ma, sabi niya, at narinig ko ang isang malakas na paghikbi. Tinawagan ko sila, ma. Tinawagan ko silang dalawa. Napapikit ako at huminga ng malalim. Anak, ang lahat ng sinabi nila, totoo. Ang nanay ni G, Santiago. Ang shop ng tatay ni G, Murphy. Parehong-pareho. Parehong-pareho ang kuwento. Ang puso ko ay nadurog para sa kanya. Ang sakit ng katotohanan ay mas masakit pa sa anumang kasinungalingan. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang kanyang mga salita ay pira-piraso. Pagkaalis ko diyan sa bahay, galit na galit ako. Pero habang nagdadrive ako, paulit-ulit kong naiisip si Papa at ang mga marriage certificate na iyon. Kaya sinubukan ko siya. Nagtanong lang ako ng mga simpleng tanong. Anong nangyari? Tinanong ko kung saan siya lumaki. Kung ano ang maiden name niya, kung sino ang mga magulang niya. Ma, iba ang mga sagot niya. Hindi lang konting iba, talagang magkaiba sa mga sinabi niya sa akin dati. Ibang probinsya, ibang eskwelahan, ibang kwento. Lahat, anong ginawa mo? Pinilit ko, sabi niya, at ang boses niya ay naging malamig at walang laman. Tinanong ko siya tungkol sa mga credit card na nahanap ni Pedro, ang mga nakapangalan sa akin na hindi ko alam. Ma, nagbago ang buong mukha niya. Para siyang nagsuot ng maskara. Tapos bigla itong nalaglag. Sinabi niyang mga business investment daw iyon na hindi ko maiintindihan. Tinanong ko kung anong business. Pinilit kong ipakita niya sa akin ang mga papeles. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Sinabi niyang hindi niya kailangang magpaliwanag sa akin. Na dapat magtiwala ako sa asawa ko. Pero hindi ako tumigil. Sinabi kong gusto kong makita ang mga statement. Nakapangalan sa akin ang mga iyon. At doon na natapos ang lahat. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Nag-empake siya. Ma, agad-agad. Wala nang pagkukunwari. Sinabi niya na mahina ako. Na ako ay isang tanga. Katulad daw ng sinabi ni Papa. Katulad daw nilang lahat. Ang boses niya ay tuluyan ng nabasag. Lumabas lang siya. Sumakay sa kotse niya at umalis. Tinatawagan ko ang telepono niya, pero hindi niya sinasagot. Ang instinct ko, bilang isang ina, bilang isang yaya, ay biglang bumalik. Huwag kang aalis diyan, Ben. Sabi ko sa isang matatag na boses. Tatawagan ko si Pedro Coleman. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Manatili ka lang diyan. Pagkababa ko ng telepono, agad kong tinawagan si Pedro. Sumagot siya sa unang ring. Sinusubaybayan ko na siya sa pamamagitan ng mga credit card. Sabi niya agad na para bang alam na niyang tatawag ako. Nag-check-in siya sa isang hotel
Malapit sa airport, 1 oras na ang nakalipas. Aalis na siya. Nag-withdraw siya ng pera ng maraming beses sa nakalipas na 2 oras. At kalalapag-book lang niya ng flight. Saan? Mexico City. 6 a.m. ang departure. One-way ticket. Ang tiyan ko ay tila may lamang yelo. Tumakas na siya. Pero may nahanap pa akong iba, sabi ni Pedro. Ang pangalang Valerie Cortez ay ninakaw lang na pagkakakilanlan. Ang tunay na Valerie Cortez ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan noong 2018. Ang tunay na pangalan ng babaeng ito ay Loida Mendoza at wanted siya sa 2 probinsya dahil sa fraud sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Mahuhuli ba siya ng mga pulis? Nakausap ko na ang mga detective mula sa Cebu at Davao. Maglalabas sila ng warrant. Kung kikilos tayo ngayon, makukuha natin siya sa airport bago siya makasakay. Anong kailangan mong gawin? Ang kooperasyon ni Ben, ang kanyang opisyal na pahayag tungkol sa credit card fraud. Kaya ba niya? Tumingin ako sa bintana, sa madilim na gabi. Ang aking anak ay durog. Ngunit alam kong kailangan niyang gawin ito para sa kanyang sarili. Para sa kanyang ama. Oo, sabi ko. Sisiguraduhin ko. 3:00 ng madaling araw, nagkita kami sa aming bahay. Si Pedro, si Ben at ako. Ang itsura ni Ben ay parang isang gusaling gumuho. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, halatang hindi siya natulog. Naupo siya sa aming lamesa, sa kusina. Ang parehong lamesa kung saan niya huling sinigawan ako. Ngunit ngayon, wala nang galit. Tanging isang malalim, nakawalan, ang makikita sa kanyang mukha. Inilatag ni Pedro ang sitwasyon. Si Loida ay aalis sa isang 6 a.m. flight, sabi ni Pedro sa isang kalmadong boses. Handa na ang mga pulis na arestuhin siya dahil sa mga dati na niyang kaso, ngunit kailangan natin ang iyong testimonya tungkol sa mga peking credit card para masigurong hindi na siya makakalabas. Pero Ben, sabi ni Pedro, at tumingin siya ng diretso sa aking anak, ibig sabihin nito, magiging pampubliko ang lahat. Kakailanganin mong tumestigo sa korte. Handa ka ba para diyan? Hindi sumagot si Ben. Tumingin lang siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Isang tanong na tanging ako lang ang makakasagot. Ano po kaya ang gagawin ni Papa? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang papa mo. Ginugol niya ang mga huling buwan ng kanyang buhay sa pagbuo ng isang kaso laban sa kanya. Namatay siya bago niya ito matapos. Gusto niyang pigilan mo siya, hindi para sa paghihiganti, kundi para hindi na niya ito magawa sa iba. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos, dahan-dahan, tumango si Ben. Isang tango na puno ng determinasyon. Tawagan niyo na po ang mga pulis, sabi niya. Pumunta na tayo sa airport. Sumakay kami sa sasakyan ni Pedro. Ang lungsod ay tulog pa. Ang mga kalsada ay walang laman, maliban sa mga kumukutitap na ilaw ng poste. Si Ben ay nakaupo sa likod, nakatingin lang sa kawalan. Inabot ko ang kamay mula sa harap na upuan at hinawakan ko ang kamay niya. Mahigpit ang kanyang kapit pabalik. Nagsisimula palang magising ang airport nang dumating kami. Ang mga ilaw na fluorescent ay masakit sa mata. Ang mga biyaherong mukhang pagod ay hila-hila ang kanilang mga maleta. Itinuro kami ni Pedro sa isang lugar kung saan kami makikita, ngunit hindi kami madaling mapapansin sa likod ng isang malaking haligi. May 2 detective na naka-plain clothes na malapit sa security checkpoint. Handa na ang lahat. 5:30. Nagsimula nang humaba ang pila sa security at pagkatapos nakita namin siya. Si Loida. Dala ang 2 malalaking maleta. Suot ang isang mamahaling coat at salamin sa mata kahit madilim pa sa loob. Perpekto pa rin ang kanyang buhok. Mukha siyang isang matagumpay na babaeng papunta sa isang bakasyon. Kalmado, kumpiyansa, pumila siya, dahan-dahang itinutulak ang kanyang bagahe at pagkatapos kumilos ang mga detective. Ma'am, kailangan po namin kayong makausap, sabi ng isa. Lumingon si Loida at sa isang saglit, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha, isang kislap ng gulat.
ngunit mabilis itong napalitan ng isang ngiti. May problema po ba, mga officers? Ipinakita ng detective ang kanyang badge. Mayroon po kaming warrant of arrest para sa inyo. Loida Mendoza. Ang ngiti ni Loida ay nag-freeze. Hindi ko po kilala iyan. Ang pangalan ko ay Valerie Bennett. Ma'am, pakiusap. Tumabi po kayo. Lumingalinga si Loida. Kinakalkula ang kanyang mga opsyon. Nakita niya ang isa pang detective na humaharang sa daan. At sa isang iglap, tumakbo siya. Binitiwan niya ang kanyang mga maleta. Hinubad ang kanyang mga takong at tumakbo ng nakamedyas lang sa makintab na sahig. Hindi siya nakalayo. Bago pa man siya makarating sa departure board, nahuli na siya ng airport security. Dinamba siya. Nagpumiglas siya. Sumisi pa. Sumisigaw. Bitiwan niyo ako. Wala akong ginagawang masama. Ang mga tao ay huminto, nanonood, inilabas ang kanilang mga cellphone. Doon mismo, sa sahig ng airport, pinusasan siya. Binasa sa kanya ang kanyang mga karapatan habang siya ay nagwawala. Binuksan ng isang detective ang kanyang mga maleta. Sa loob ng una ay mga damit. Sa loob ng pangalawa, mga tumpok ng pera na may mga goma. 2.5 milyong piso, sabi sa amin ng detective kalaunan. Isang pasaporte na may litrato niya, ngunit ibang pangalan at iba't ibang dokumento. Itinaas ng detective ang pasaporte. Gusto mo bang ipaliwanag ito? Tinuraan siya ni Loida. Itinayo nila siya. At doon, habang hawak siya ng mga pulis, nakita niya kami. Nakita niya si Ben, na nakatayo mga 30 talampakan ang layo. Ako, sa tabi niya. Bigla siyang tumahimik. At pagkatapos, ang kanyang mukha ay nag-transform. Isang itsura ng purong galit. Ikaw! Sigaw niya at sumugod siya papunta kay Ben. Pinigilan siya ng mga pulis. Ikaw ang may gawa nito! Napaurong si Ben. Mahina ka! Sigaw ni Loida. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong terminal. Walang kwenta! Tanga! Katulad nilang lahat. Akala mo ba talaga may isang tulad ko na magkakagusto sa isang tulad mo? Wala kang silbi! Wala! Humarang ako sa harap ni Ben. Isang maliit na hakbang, pero sapat na. Ibinaling sa akin ni Loida ang kanyang galit. Ati ikaw! Sigaw niya. Matandang pakialamera. Akin na sana ito. Ang score ko. 3 taon ang ginugol ko dito. Sana hindi ka na lang nang ialam. At namatay ka na lang. Ang mga salita niya ay nakakabingi. Ang mga tao ay nakatitig, nagre-record. Hindi ako gumalaw. Hinawakan ko lang ang braso ni Ben. Kinaladkad ng mga pulis, si Loida palayo. Patuloy pa rin siyang sumisigaw ng mga pagbabanta. Ang kanyang boses ay unti-unting humihina habang dinadala siya sa mga pinto ng security. Pagkatapos, nawala na siya. Naiwan si Ben, nakatayo, nanginginig. Halika na, anak, sabi ko. Umuwi na tayo. Ang biyahe pa uwi mula sa airport ay ang pinakatahimik na biyahe sa buong buhay namin ni Ben. Wala nang mga sigaw, wala nang mga akusasyon. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang ugong ng sasakyan ni Pedro at ang tunog ng aming mga hininga. Si Ben ay nakatingin lang sa bintana. Pinapanood ang lungsod na unti-unti nang nagigising, na para bang ngayon lang niya ito nakita. Ang mga masasakit na salita ni Loida, ang kanyang huling kamandag, ay tila nakalutang pa rin sa hangin sa pagitan namin. Mahina, tanga, walang silbi. Alam kong ang mga salitang iyon ay tumatak na sa puso ng aking anak, mga sugat na mas malalim pa sa anumang sugat na nakikita ng mata. Pagdating namin sa bahay, tahimik lang siyang pumasok. Hindi na siya umuwi sa apartment na tinirhan nila ni Loida. Hindi na niya kayang bumalik doon. Makalipas ang 1 buwan, dumating ang balita. Umamin si Loida Mendoza sa lahat ng kanyang mga kaso, kapalit ng mas mababang sentensya, 12 taon. 12 taon sa federal na kulungan. Nang sabihin ko ito kay Ben, tumango lang siya. Walang galit, walang tuwa, tanging isang tahimik na pagtanggap. Sa parehong linggo, dumating siya sa aking pintuan. Dala ang 2 maleta. Ang mga mata niya ay puno ng kahihiyan. Ma, sabi niya sa isang halos pabulong na boses, pwede
Pwede po ba akong tumuloy muna rito? Kahit sandali lang. Ang puso ng isang ina ay hindi marunong magtanim ng galit. Binuksan ko ang pinto ng maluwag. Siyempre, anak, sabi ko. Halika, umuwi ka na. Iyon ang simula. Ang simula ng isang napakahaba at napakahirap na daan patungo sa paghilom. Inokupa ni Ben ang kanyang lumang kwarto. Ang kwarto niya noong high school. Ang mga poster sa dingding at ang mga tropeo ng football sa estante ay mga tahimik na saksi sa isang mas simpleng panahon. Nagsimula siyang mag-therapy. 2 beses sa isang linggo. May mga araw na okay siya, na para bang bumabalik na ang dating Ben. Nagluluto kami ng almusal, nag-aalaga ng hardin, at minsan, nakikita ko na siyang ngumiti. Ngunit may mga araw din na madilim. Mga araw na hindi siya nagsasalita, nananatili lang sa kanyang kwarto, at lumalabas lang para kumain. Hindi ko siya pinilit. Hinayaan ko lang siya. Dahil ang paghilom, tulad ng natutunan ko sa aking propesyon, ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay magulo, at nangangailangan ito ng panahon. Isang araw, nakita ko siya sa garahe. Nakaupo siya sa lumang bangkito ni Danilo, hawak ang journal ng kanyang ama. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumayo lang ako sa may pintuan, naghihintay. Nakita ko po ito sa lamesa, sabi niya. At ang boses niya ay garalgal. Ipinakita niya sa akin ang isang pahina. Ang sulat kamay ni Danilo, malinaw at maingat. Tinuruan ko si Ben na magpalit ng langis ngayon. Basa niya ng malakas. 12 taon na siya. Sapat na ang edad para matuto. Maliliit pa ang kanyang mga kamay, pero maingat. Nakikinig siya sa bawat salita ko. Napaka-proud ako sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Ben habang hawak ang pahina. Halos hindi ko na po ito maalala, ma. Sabi niya, na nagtrabaho kami sa sasakyan, kasama siya. Ang bata ko pa noon, umupo ako sa workbench sa tabi niya. Gustong-gusto niya ang mga araw na iyon, anak. Palagi niyang ikinukuwento sa akin. Doon na bumuhos ang lahat ng kanyang pinipigilan. Ibinenta ko ang sasakyan niya. Ma, sabi niya. At ang boses niya ay tuluyan ng nabasag. Ang sasakyang ginugol niya ng 20 taon. Para sa 800,000 piso. Para sa isang biyahe. Para pahangain ang isang babaeng ang plano pala ay sirain ang pamilya natin. Hindi mo alam, Ben. Dapat nalaman ko. Sinubukan akong balaan ni Papa. Noong mga huling buwan niya, lagi siyang nagtatanong tungkol kay Valerie, tungkol sa aming mga plano, sa pera. Akala ko, pinapakialaman niya lang ako. Ang huli naming pag-uusap, nag-away kami tungkol sa kanya. Sinabi ko sa kanyang tigilan na niya ako. 1 linggo pagkatapos noon, namatay siya. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad. Masakit makita ang iyong anak na ganito. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang sulat ni Danilo na para sa akin, ang sulat mula sa sasakyan. Inabot ko ito sa kanya. Binasa niya ang mga salita ng kanyang ama, ang mga salitang nagsasabing alam niyang biktima lang din si Ben, na ayaw niyang wasakin ang puso nito nang walang matibay na ebidensya na mahal niya ito. Doon na siya tuluyang humagulgol, isang iyak na nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang aking anak, ang aking nag-iisang anak, sa gitna ng amoy ng langis at lumang katad, sa gitna ng mga kasangkapang pag-aari ng kanyang ama, dahan-dahan naming sinimulang pulutin ang mga basag na piraso ng aming buhay. Pagkatapos ng sentensya kay Loida, binayaran ko ang natitirang utang ni Ben na hindi sakop ng fraud claims. Isang maliit na halaga na lang iyon. Isinulat ko ang tseke at hindi na muling binanggit pa. Ang pera mula sa mga stock ni Danilo ay nagbigay sa akin ng kalayaan. Naalala ko sina Santiago Wright at Gregorio Murphy, ang kanilang mga nawalang pamilya at pangarap. Nagpadala ako sa bawat isa sa kanila ng tseke. Isang maliit na tulong na may kasamang liham para sa alaala ng iyong ina mula sa isang taong nakakaintindi. 2 buwan pagkatapos ng insidente sa airport, isang umaga ng Sabado,
May narinig akong pamilyar na ugong ng makina sa labas. Isang tunog na malalim, malakas, isang tunog na matagal ko nang hindi naririnig. Sumilip ako sa bintana ng kusina at doon, sa aming driveway, nakaparada ito, ang Shelby. Kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nasa likod ng manibela si Tomas Reyes. Sabay kaming lumabas ni Ben. Tumayo kami sa aming beranda, hindi makapaniwala. Ngumiti si Tomas nang makita niya ang aming mga mukha. Iniuwi ko na siya, sabi niya. Kung saan siya nararapat. Nakatitig lang si Ben sa sasakyan, hindi makapagsalita. Lumapit sa amin si Tomas at iniabot sa akin ang mga susi. Hindi po ito naging sa akin kailanman, gnang. Bennett, binuo ito ni Danilo para sa inyo. Pero Tomas, binayaran mo si Ben? Umiling siya. Ang sasakyang ito ay mas mahalaga pa kaysa sa pera. Gusto ni Danilo na mapunta ito sa inyo at gusto niyang matutunan ito ni Ben. Iyon ang mahalaga. Sabay naming binuksan ang pinto ng garahe. Ipinasok ni Tomas ang Shelby sa dati nitong pwesto. Tamang-tama sa ibabaw ng lumang mantsa ng langis. Pinatay niya ang makina at ang garahe ay muling naamoy tulad ng dati. Amoy ni Danilo. Ipagmamalaki ka niya sa ginawa mo, sabi sa akin ni Tomas bago siya umalis. At ipagmamalaki ka rin niya, sabi niya kay Ben, dahil bumalik ka, dahil nagpapagaling ka. 3 buwan, pagkatapos noon, isang umaga ng linggo, sinimulan namin. Dinala ni Ben ang journal ni Danilo sa garahe. Nagdala ako ng kape. Binuksan namin ang hood. Hindi ko po alam kung saan magsisimula, sabi ni Ben. Binuklat ko ang journal sa pahinang may markang. Pagtuturo kay Ben. Magsimula ka sa langis. Basa ko. Iyan ang laging unang tinitingnan. At sinimulan nga namin. Sinunod namin ang bawat hakbang sa mga tala ni Danilo. Habang lumilipas ang mga oras, nakita ko ang pagbabalik ng kumpiyansa ni Ben. Nakita ko si Danilo sa kanyang mga kilos. Ang pagiging maingat. Ang banayad na paghawak sa mga kasangkapan. Pagsapit ng hapon, nakita ko siyang ngumiti. Isang tunay na ngiti. Nakalimutan ko na kung gaano ko kamahal ito, sabi niya. Ang magtrabaho gamit ang aking mga kamay. Mahal ng papa mo ang mga araw na kasama ka rito, sabi ko. 4 na buwan pagkatapos ibalik ang sasakyan, dumating ang panahon, isang umaga ng Sabado, ako ang umupo sa driver's seat. Si Ben ang nasa tabi ko. Inayos ko ang mga salamin, sinuri ang lahat, tulad ng itinuro sa amin sa journal. Pinaandar ko ang makina. Ang Shelby ay umugong, at naramdaman ko ang dagundong sa aking dibdib. Ang tunog ng pagmamahal ni Danilo. Maingat kong inatras ang sasakyan palabas ng garahe. Nagmaneho kami sa aming kalye, nakababa ang mga bintana, ang mainit na hangin ay dumadampi sa aming mga mukha. Narinig kong tumawa si Ben. Kung nakikita lang tayo ni Papa ngayon, sabi niya. Nagmaneho kami ng walang patutunguhan. Nilagpasan namin ang ospital kung saan ako nagtrabaho, ang eskwelahan kung saan naglaro ng football si Ben. Pagkatapos ng 1 oras, umuwi na kami. Ipinasok ko ang sasakyan, pabalik sa garahe. Perpekto na para bang hindi ito kailanman umalis. Ipagmamalaki ka ni Papa, Ma, sabi ni Ben. Tayo? Pagtatama ko. Ipagmamalaki niya tayong dalawa. Nang gabing iyon, habang naghahanda kami ng hapunan, tumingin ako sa labas, sa bintana, patungo sa garahe. Naisip ko ang sulat ni Danilo. Patuloy pa rin kitang pinoprotektahan. At totoo nga, ang investigasyong binuo niya, ang perang iniwan niya, ang mga kaibigang hindi nang iwan, minahal niya. Ako nang sapat para paghandaan ang lahat. Hindi ako nag-iisa. Hindi ako kailanman naging mag-isa. At hindi ako kailanman magiging mag-isa.